So hello po ulit sa mga followers ng ating channel, Usapang Religion, at welcome dito sa ating series, Read Your Bible. Ako po si Alvin, faculty ng Penwell School of Theology. Sa series na ito ay tinatalakay po natin yung mga issues or mga bagay na may kinalaman sa mga modern translations ng Bible na ginagamit natin or binabasa natin sa ating mga churches. Sa nagdaang video ay ipinaliwanag ko yung concern ng iba tungkol dun sa mga nawawalang verses sa mga modern translations. So based dun sa video na yon, in-explain ko na ang primary reason bakit may mga verses na nawala or inalis dun sa mga modern translation ay dahil yun sa source text na ginagamit nila. Pero kung titingnan mo yung modern translations talaga, hindi naman talagang inalis yung mga verses na yon. Inilipat lang nila sa footnote. Instead of including it dun sa main text, inilagay nila sa footnote yung mga verses na yon. For example, yung Mark chapter 7 verse 16. Kasi gustong i-reflect ng mga translators or ng translation organization yung older version ng manuscript, na gusto nilang ipakita na sa older version yan ay hindi kasama yung verse na yon, no, sa older version ng text. So ngayon, ang isang question ng iba, bakit gano'n, no? Bakit binabago yung yung Bible? So in this video I will try to explain yung reason behind that, because some people tend to think na because the Bible is a sacred text, that it should not be altered or it should not be changed, no? Hindi dapat binabago. Kasi it's something that is, word of God. So they think that, it should not be touched, no? So parang ganon. So yung iba naman ang concern nila is, since yung Bible nga, it seems like, some element of human factor is part of that in terms of doing that. So some people think na is the Bible still reliable, no? Since lumalabas nga in scholarly studies na yung Bible is actually a product of human effort, or ibig sabihin merong role yung mga tao sa pagbuo or sa pag-finalize ng laman ng Bible. So can we still treat it as word of God, no? Kung yung mga tao, particularly yung mga scribes, ay may malaking kinalaman or may malaking role doon sa pagbuo ng final text. So yun yung gusto nating talakayin dito sa video na to. And isa sa mga major na doctrines kasi pagdating sa Bible, especially among evangelicals, ay yung doctrine ng inerrancy. No, yung idea na ang Bible, because it is the word of God, hindi siya pwedeng magkamali, no? And lahat ng sinasabi ng Biblia ay totoo, no? And truth in a sense na hindi siya dapat magko-contradict doon sa reality or doon sa perception or sa understanding natin ngayon ng mga bagay sa paligid natin, no? So yun yung idea nila. Ngayon, ang tendency for this doctrine is to dictate, no, kung ano yung interpretation natin dun sa nababasa natin sa Biblia. At parang lumalabas ngayon na yung doctrine ng inerrancy, yun yung nagiging parameters, yung nagiging standard when it comes to explaining yung nature ng scripture, no? So kaya ang nangyayari pagka merong mga information from the scripture that would seem to contradict yung truth or yung reality natin ngayon sa modern time, ang tendency is to adjust yung interpretation ng scripture para mag-fit siya doon sa understanding natin ng ating kasalukuyang mga realidad, or yung mga paano natin naiintindihan yung mga bagay sa paligid natin sa ngayon, no? Let me give you an example. Sa Biblia, halimbawa sa Genesis chapter 3, no? Yung nangyari doon sa unang tao, kay Eva at kay Adan, no? At paano sila nagkasala. So, sabi doon, ang nangyari is kinausap ng ahas yung babae, no, si Eva.
Tapos dahil doon, nagkasala sila, nilabag nila yung utos ng Diyos. Tapos after that, ang naging consequence is pinarusahan sila. So ang punishment doon sa ahas, doon sa snake, hindi na siya, gagapang na siya, no? Gagapang na siya at kakain siya ng alikabok or ng lupa, no? Ngayon, yung dahil sa modern time natin, ang ahas, alam natin na walang paat, natural na gumagapang siya. So susubukan ngayon ng i-interpret ng mga nagbabasa ng Bible. Ano kaya yung katawan ng ahas bago siya parusahan? So, try nilang i-harmonize ngayon using modern understanding of yung anatomy ng ahas. Na tinatrace nila na yung katawan ng ahas parang may traces na before meron siya mga legs, At dahil pinarusahan siya, inalis yung legs niya, tapos kaya gumapang na siya as a result ng punishment. So, yun yung idea ngayon na parang dahil nga parang contradicting or inconsistent siya dun sa modern understanding natin ng ahas, So, and gusto nating i-connect yun dun sa narrative sa Bible. So, i-explain natin ngayon na bago nagkasala ang tao or bago pinarusahan ng ahas, lumalakad siya, may paa siya. And you people will use modern science even to explain that, Pero, ang hindi nila ma-explain, bakit yung ahas nagsasalita? Bakit yung ahas sa Genesis chapter 3 nagsasalita, So, paano mo explain ngayon using modern science? Obviously, merong malaking pagkakaiba. Yung way yung time ng narrator, yung way niya ng pagsasabi ng kwento, sa paraan ngayon kung paano natin naiintindihan yung buhay ng ahas. So, and bakit inassume na may paa yung ahas before, malay natin baka pakpak yung meron siya, baka lumilipad talaga siya, di ba? Tapos pinarusahan siya, gumapang siya. So, yun ang nangyayari pagka minsan we try to use yung mga modern expectations natin to interpret or to explain kung ano yung nangyayari sa Biblia. Yung Biblia ay sinulat yan sa panahon na iba sa panahon natin sa ngayon. So the way they will understand yung kanilang reality ay different din sa way modern people would understand our own realities as of now. So ngayon, paano i-apply nga natin sa scripture yan, Una, titignan natin na yung Biblia, the way it narrates yung mga stories sa Biblia is hindi ang goal nila, ang purpose nila is not to present an objective assessment of facts, So hindi nila goal na ipakita or i-explain yung facts, yung scientific knowledge nila at that time, What they are doing is they are sharing stories and reflecting on the meaning of those stories, with regards to their faith, with regards to their relationship with their God. So hindi siya historical in a sense na objective fact yung nire-report sa atin ng Biblia, So iba yung way nila ng pagtingin nila sa kanilang reality at iba din yung modern way ng pag-evaluate or pag-assess natin, pag-explain natin ng truth or ng fact sa panahon natin ngayon. So yung Biblia hindi objective truth or fact yung gusto niyang i-share sa atin, kundi it's a reflection of people's understanding about how God works in their time, sa panahon nila ngayon. Noon, at iba yon sa panahon natin sa ngayon. So kaya kung gagamitan mo ng mga modern way of understanding yung scripture, mahirap talagang i-reconcile yung mga ganong bagay, Mahirap i-explain mo yung mga stories sa Bible na gagamitan mo ng standard ng modern objective truth reporting, na hindi naman yun yung goal ng biblical writer. So ang mangyayari, ipipilit mo yung concept mo, yung idea mo ng truth coming from your modern context, ipipilit mong mag-fit yan dun sa ancient or sa classical text, na hindi naman yun yung goal ng writer. So sa akin, para mas maging meaningful yung pag-aaral natin ng Biblia, kailangan muna nating tanungin at alamin, ano ba yung konteksto ng writer? Anong worldview ba yung pinanggagalingan niya? And paano ba nila naiintindihan yung mga realities nung panahon nila? Na wala or hindi available yung mga modern technologies na meron tayo sa ngayon.
No? So, bago natin tignan yung Bible or yung scripture as word of God for us today, maganda malaman muna natin how this text was word of God for the people back then. No, nung panahon yon. And even nung time na sinusulat at kinokopya nila yan. So, bakit meron yung mga scribes? Bakit meron silang kalayaan to edit and to revise minsan yung mga text, no? Based dun sa kanilang context, no? Another thing na makikita natin is that, or pwede nating itanong sa Bible, no, nung sinusulat yan, yung mga biblical writers ba, paano ba nila nakikita yung scripture na sinusulat nila or yung text na sinusulat nila? Iniisip ba nila na yung mga text na yan will be treated as word of God sa panahon natin ngayong modern time, no? Are they yun ba yung kanilang expectation na itong sinusulat namin, eventually it will become part of the canon of scripture na gagamitin ngayon ng church as standard for their life and practice and faith, no? So yun ba yung nai-imagine ng mga biblical writers nung sinusulat nila yon? So yun yung mga bagay na pwede nating itanong, no? So sa video na ito, yun lang muna yung masasabi ko na again, pagka pinag-aaralan natin yung Biblia, maganda maging faithful tayo sa kung ano yung context ng original writers at ng mga readers, no? Bago natin ikarga or bago natin ilagay yung mga assumptions natin coming from our contemporary or modern context, no? So yun lamang muna, medyo malamig na dito. So maraming salamat sa pakikinig. Kung may mga comment kayo at tanong, ilagay nyo lang sa comment ng video na ito, and mag-subscribe na rin at mag-like, of course. So maraming salamat at kita-kita po tayo ulit sa next na video natin.